guys, so this is my day 3 na ako sa Sapa. And para sa last day ko here, I decided to go sa Katkat Village, pero medyo maulan lang. And then last night hindi na ako nakapag-outro, pero after ko dun sa Tavan Village, lumabas pa ako sa Sapa night. Of course kasi last night na yun, kumain lang ako sa street ng street food, yung parang pizza nila and then yung sausage. Then other than that, ano pa ba? Nag-ikot-ikot na ako, nag-roam around lang ako sa Sapa Town Center kasi sobrang mamimiss ko yung city. So yun, after nitong Katkat Village, naisip ko sana kung magmamawana. Ay, pero piling ko hindi na talaga kayang mawana. Punta ako sa Mom Coffee para sa lunch ko kung kaya pa ng oras. Tapos after that, babalik na ako sa hotel para mag-check out kasi yung biyahe ko pa sa Sapa to Hanoi is 1 PM and ipipick up ako ng driver or ng driver sa hotel ng 12 PM. We're finally here guys. Parang 7 minutes lang yung naging travel natin from hotel papunta dito sa Katkat Tourism Village. So let's check. May entrance fee to. 150,000 Vietnamese dong. May mga timetable para sa mga show. So piling ko abutin pa natin siya 9 AM. Okay, let's pay muna ng ticket. Xin chào, morning. 1 ticket. Some Vietnamese no. Sorry. Does it include free coffee? Free coffee? No. No coffee. Thank you. Wala na pala yung free coffee. Ano ba yung panood ko before? Nakakawala-wala na ako. Ano ba pala yung pinasukan ko? Ito na talaga yung entrance. Xin chào. Come in. Okay, so pagkapasok natin sa entrance, bubungad yung mga traditional stores. Char, mali. Para siyang mga tindahan ng merch. Dahil maulan. Okay, sabi ni ate, narinig ko sa tour guide, kung gusto niya pumunta daw dito sa parang tree house, kailangan magbayad ng separate 10,000 Vietnamese dong. Yeah. Ganun niya. Oh, sabi ni ate. Pasok ulit tayo dito at mag-picture. Yan, parang may malaking souvenir store dito. Kung gusto nyo mag-picture, meron dito, Katkat Village. And more stores for souvenirs. Bigla ko lang naalaala. Charot-charot lang pala yung free coffee kapag bumili ng ticket. Hindi pala dito yun. Piling ko dun yung sa sa Moana. Nakakaloko. Tinanong ko pa kay kuya kanina kung may free na may free coffee yung ticket natin dito. And then dito guys, meron kayo makikita isang parang bahay na merong nakadisplay na incense kung saan meron mga nagpapapicture. O yan, pak ate, ilaban mo yan. Dito, sabi ni ate, kung gusto mo mag-picture is kailangan bumili ng something dito sa store nila. Okay, so hindi tayo dyan. May bayad. I think ito yung daan papunta dun sa
waterfalls. Kaya pala mayroon siya sa Grab na napipin and may mga nag-aalok. So, kung ayaw nyo mag 500 steps, you can grab it. You can book sa Grab. Or pagdating nyo sa entrance, may mga nag-aalok dun na mga Grab motor. So, be careful lang guys. Baka ma-scam kayo. This the way going to the waterfall. Dito sa community meron din silang traditional house if you want mag-check-in. So dito siya. Okay. So let's continue walking, going through the main village. At this point, meron kayong choice if you want to go to this Rong Thang Sacred Forest or you want to continue with the waterfall. As for me, sa waterfall tayo, but let's check this one. Ang daming direction. May waterfall din dito. Tapos meron din dito. Confusing. Naririnig ko na yung falls. Malapit na tayo doon. Okay. Footbridge sila. Wow. So guys. I think, ayun, yun yung Cat Village na nakikita ko sa TikTok. Okay, punta na tayo dun. Yung outfit ko naman para akong papasok sa school. Tapos nag-uulanan. Hala, ay ang ganda ng flowers. Look guys. Lavender. Char decision. Ganda. Oh, okay. So, na-feature sa isang Korean show itong specific coffee shop na to. Ganda ko naman kasi nung pwesto niya. Overlooking yung Cat Village. Wow. Pala yung pangalan ng store, Hwakwani Restaurant Coffee. Nice view guys. And then if you want to rent or get sa car, madami sila dito. Ayan. Ayan yung mga magpapapicture sila dito sa the bridge. Okay, so weak daw yung yung bridge. 5 people lang yung max at a time. And here's the falls, everyone. More coffee shops, Cafe Vince, Coffee Riverside. Okay, more Koreans here. Hello mga Ajushi. Okay, for your reference guys, ito yung timetable nila para sa mga nagpa-perform.
So, feeling ko abot pa tayo dun sa performer. Let's see kung makikita natin. Fortunately, walang cut-cut show, guys. Dahil umuulan, I think. Pero ito sikat din to eh. Nakikita ko sa TikTok ng bahay na to. Ayan siya. Kauhain Cook Happy Bridge. Abot tayo di sa nagpa-perform, guys. Finish. C'est des petits poupons. Là, les épaules. Hindi ko makita yung exit, guys. Magte-10 na. Oh my gosh, I need to go na dun sa last na pupuntahan ko sa Ma'am Coffee. Oh, there, Loira, exit. So, Loira means exit, everyone. Okay, ito daw yung daan. Hello guys, hindi na ako nakapag-vlog kanina nung paalis ko ng Catcat Village kasi paakyat siya. Parang halos half kilometers yung inakyat ko para maka-exit. Meron na masasakyan, 10,000 Vietnamese lang yung bayad pero kailangan pa mag-antay ng ibang customer. So hindi ko na lang din siya inantay. So paglabas ko ng Catcat Village, my god, hindi kang pa akong maligaw. Like hindi ko alam kung nasan na ako. So naghanap na ako din ng spot na pwedeng mag-pin for booking. And ayun, binook ko na lang from there dito sa papunta dito sa Ma'am Restaurant and Coffee. So maganda din dito. Kita yung view ng funicular from Fansipan Station. So later check natin. Pero since it's 10:20 na, order na muna tayo ng food para makabalik na tayo sa hotel ng 11. Dahil check out natin is before 11:30. One order mango smoothies. Mango smoothie, yes. Yeah, and then one spaghetti carbonara with bacon. Yes. Thank you so much. Thank you. Okay, so ayun. Wait lang natin yung order natin. So, technically this will be our last meal or my last meal here sa Sapa. Mango, drinks, and this carbonara. So, madali ang kain na lang to guys kasi we need to go back sa hotel ng 11. Then, mag-grab na lang ako pabalik.
really leaving Sapa na. I am here now sa bus ng Jade Open Tour. Kakaalis lang namin sa main office nila dito sa Sapa. So it will be another 5 to 6 long drive going to Hanoi naman. So thank you so much Sapa. You've been a beautiful and humbling city and I cannot wait to be back here. So maraming salamat sa experience Sapa and looking forward naman ako kung ano yung may experience natin sa Hanoi. Yep, so siguro matutulog na muna ako kasi ang sakit talaga ng ulo ko for some reason. And yun, tsaka may activity tayo later. Mga 8 PM pa ata yung next activity natin sa Hanoi. So sana makaabot talaga tayo. See you later! Guys, so we are now on our second step going back to Hanoi. So, nandito kami sa Nahang Minduk. Ayan. Dami-dami ng mga kasabayan. I decided na bumaba muna sa bus kasi nahihina din ako. And then, kumuha ko ng pillows kasi ngayon ko lang nakita to. Coconut flavor ng pillows. Wala na ito sa Philippines, I think. So, bumili lang ako sa logo. Sausage. Okay. 60,000 Vietnamese dong for 1 sausage and 1 mineral water. Binalit niya ate yung 30,000 dong. 30,000 lang pala yung sausage tsaka isang mineral water. Then yeah, babalik ako sa bus. So this will be the last stop. And then I think Nueva International Airport na before mag-old quarter kung saan din tayo bababa. Guys, so I decided na mag-grab taxi na kasi late na ako dun sa Muppet Show. And medyo nagdala na ako paghahanap din sa Airbnb. Naloka ako ng elevator, 4th floor pa ako. So ayun, sana papasukin ka din ako dun sa activity. Sayang yung bayan. Okay, so nag-grab taxi tayo. This is 16,000 Vietnamese. Oh my gosh, welcome to Hanoi, Vietnam! Có vật gì ẩn hiện gần đây? Em kiếm thần giá chém vật này để trừ hết lũ quái yêu trêu nhiệu. Đất nước đã yên à.
was amazing. Ang galing-galing ng mga Vietnamese people dun sa pagpa-perform, especially yung mga kumakanta and of course, yung mga people behind the scene na nag-a-act para dun sa mga puppet. And yeah, I just discovered the 4 important or significant symbol or animals sa Vietnam, which are the dragon, tortoise, unicorn, and the phoenix. So yun. So after nito, pupunta na ako sa The Note Coffee. I'll have my dinner there. Guys, literally, nasa kanto lang ako ng Hanoi. Kakatapos lang ng puppet show. And yun yung last show for today. So, kung gusto nyong manood, 8 PM yung pinakang last show nila. I think everyday yung episodes. Yung everyday yung showing nila. Let's go na sa Note Coffee. Hanggang ngayon, hindi pa din ako nakakadating sa Note Coffee. Nabubudol ako sa mga tindahan sa gilid. Dami dito sa Hanoi na bilihan. Nakakatuwa. Tapos ang dami pa din tao. Buhay na Bayan City. So, feeling ko madaming tao sa Note Coffee sa ngayon. Knowing na sikat yung coffee shop. Sana may space. Marami pa rin tao, guys. Diba? Buhay na buhay itong Hanoi sa One Kiem Lake. One Kiem Lake. Mga nag-jogging pa. Ang daming tao. Hindi ko alam kung mga lokal lang to or talagang madami talagang turista dito sa Hanoi. Love it here. The city is giving everything that I have. Thanks the Lord. Wow, tama pa yung lyrics. Pero thank you so much, Lord, for this opportunity. Hey. Excuse me, I'll order 1 egg coffee. And some red cake. I want red velvet. Red velvet. The egg coffee is hot, right? Yeah, hot. 115,000. Look. Fresh pa ba ako dyan? Oh my God. Naglalapit na ako, guys. By the way, nandito na yung order ko. I ordered 1 egg coffee and 1 red velvet. So, para magkaroon kayo ng reference. And egg coffee, then the red velvet, and of course, the $1 million view, Hanoi City. Oh my gosh. Guys, ano to ha? Sikat to. If gusto nyo mag-visit sa Hanoi, you might want to consider visiting this one. And one of their best seller is yung egg coffee talaga. So, let's try this. This is really good. Medyo nabiwirduhan ako kasi egg siya. Pero let's try. And then, sabi nila paghahalo ay hindi yung pabilog na gano'n. Yung parang pasandok siya pa ilalim gano'n. Sabi ha. Ganun. Yan. Tatry ko sana ulit yung coconut coffee. Kasi baka naman ma-earn na ako. Dala-dalawang kape at the same time. Let's try.
Okay lang, hindi siya matamis, hindi din siya ganun kaalat. Hindi ko lang malaman yung lasa niya. Or baka ito na talaga yung lasa ng egg coffee. Pero tomorrow magta-try pa din tayo sa train street ng Note Coffee. So, meron akong pinontak na isang coffee shop doon, yun yung Hanoi 1990s. Sabi ko, pag-reserve nila ako ng seat bukas. So, para meron tayong slot. Yan. Kain lang ako, guys. Since nandito tayo sa Vietnam, specifically sa Hanoi, so let's start with Hanoi. Bakit Hanoi yung pangalan ng capital city nila? Well, yung Hanoi, derived siya from the word na Ha, meaning river, and then Noi means inside or inner. Kasi yung location ng Hanoi is napapalibutan siya or napagkitnaan siya ng dalawang river, which is yung Nu River at saka yung Red River sa Vietnam. And aside from that, parang ang tawag din sa Hanoi is Lake City? Parang Lake City kasi madami siyang lake within the city ng Hanoi. And then also, another trivia, baka kasi may mga nalilito, baka may nag-iisip na Ho Chi Minh yung capital, Saigon yung capital ng Vietnam, Hanoi yung capital. Well, as of the present, ang capital ng Vietnam since 1975 unification ng North and South Vietnam is Hanoi. So yung North Vietnam, ang capital niya before pa is Hanoi. Then ang South Vietnam naman or yung Southern Vietnam, ang capital city niya before is Saigon. Yes, Saigon siya. And then yung Saigon is the last time na naging capital siya ng Southern Vietnam is 1975. Then 1976, since yun yung unification, ang capital na ng buong Vietnam is Hanoi. So yung Saigon, napalitan siya ng Ho Chi Minh din. Yung moment na nagkaroon ng unification, Saigon to Ho Chi Minh. So yun. Just want to share, Hanoi is the present capital of the whole Vietnam. I guess I'm done for today, guys. It's 10:12 PM na ngayon sa Hanoi, which is 11:12 naman sa Philippines. So I'm planning if lalakadin ko lang yung palibot ng One Kiam Lake. Check ko kung gaano siya kalaki kasi I am planning to run tomorrow for a 5-kilometer run dito sa One Kiam Lake. And yeah, after that, balik na ako sa old quarter and then balik na ako sa Airbnb. Siguro yung tour ng Airbnb is tomorrow na lang for my last episode on the series of Vietnam series natin. So, thank you so much again, everyone. If you are still in this video, you were able to finish this one. Thank you so much. Come in. Sinasabi nga ng mga Vietnamese, come in. Or thank you. So yun, I had so much fun. And we were survived the easy level of the motorcycle puksaan. Kanina yung pagtawid, di ba? Yun yung challenge ng mga turista. Medyo nasanay tayo sa Metro Manila dyan. So, ayun guys, thank you so much. And see you on our 4th episode or the part 4 of our Vietnam series. Thank you so much, everyone. Come in.